Ayan. So, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. So, hawakan natin yung ating mga bread. Ayan, or biscuit man yan, or anything that symbolize din sa ating ano. And then, when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." So, thank you, Lord, for this bread. And let's partake the bread. Okay? Okay, so in the same way, He also took the cup. So, kunin natin yung ating mga cup, mga baso natin na may lamang juice or water. So, cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." So, Lord, thank you. And let's partake the juice. Praise God. So, for as often as you eat this bread and drink this cup, the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Okay? So, let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for offering your body and your blood, Panginoon, dying on the cross for us to save us from our sins, Panginoon. Tawad po sa aming mga kasalanan. And thank you, Lord Jesus, for dying on the cross for us to save us from our sins. Remember you, Lord, what you did, Panginoon, at patuloy namin itong i-share dun sa aming mga mahal sa buhay, sa mga disciples namin, sa family, Panginoon, so that they would remember what you did, Panginoon. And, help us, Lord, na mabuhay doon sa buhay na naligtas na, Panginoon. Help us to always live righteously in your eyes, mind, body, thoughts, and spirit, Panginoon. We surrender it all to you. Above all, Lord, kayo po yung manguna sa amin. You will always empower us, Lord, to obey you and gawin, Panginoon, yung mga gusto mong gawin with our lives, with your purpose, and with your will and your ways, Panginoon, sa buhay na. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat. And we ask this, we give thanks, we give you glory. In Jesus' mighty name, your Son, our Lord and Savior, and all the people say, Amen. Amen. Praise God. Okay, Amen. back to you, Brother Mark. Ayan, thank you po, Sir Lance, sa pagpasin ng Last Supper. So, we go on with our praise and worship. Sabihan kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong
damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay minahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sakit pa rin ang ulo ko. Kahit tinulog ko na, nakailan na ako, di pa rin nawawala. Di pinapatagal ang sakit ng ulo. Mag-Biogesic ka agad. Maingat magpagaling, kaya di ka ipapahamak. Biogesic. Ingat! Unilab yan. His presence is here. Let's lean into His presence tonight. Oh, we love your presence, Jesus. All of my life, I've searched for you, Lord. You call me to your side. With all of my heart, I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart is to be where you are. Come on, you tell him tonight. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. Oh.
Right, sige po. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, thank you, Lord, for this afternoon, Lord. Once again, Lord, nandito kami sa inyong harapan, Panginoon, para po kayo ay purihin, Panginoon, para po kayo ay sambahin, Panginoon. At patuloy po na kilalanin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. That apart from you, Lord, we are nothing, we can do nothing, Panginoon. Lord, thank you sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa salita na aming mapapakinggan ngayong hapon, Panginoon. Samahan niyo kami, Lord, at patawarin niyo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan para po kami po ay malinis sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng biyaya at kabutihan niyo sa aming buhay, sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Thank you for your protection, Lord, and guidance. And we pray, Lord, sa mga wala pa po na aming churchmate, Panginoon, naway dalo sila, Panginoon. May you touch their heart, Lord, to be with us this afternoon, Lord. To override my preparation, Lord. Guide me, Lord. Teach me what to say and not to say, Panginoon. Sa opportunity, Lord, na makapagbahagi ng aming devotion this afternoon, Panginoon. In the power of the Holy Spirit, convict us, Lord, na hindi lang po namin ito basta naririnig, napapakinggan, Panginoon. Bagkus po, ito po ay tumitimo sa aming puso't isipan, Lord. At nababago po aming pagkatao, Panginoon. Lord, we commit this time to you, Lord. Give us in concentration and focus in your word. At maging malakas po ang connection, internet connection ng bawat isa, Panginoon. Ito po aming samot langin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Yes. Wait lang po. Share ko lang yung ating slide. Efficient network. So, ayun, good afternoon po sa ating lahat. Ang ating pong topic is what's wrong with us and how we can make it right. This is a series from the book of Corinthians. So, ang title po ito ay isuko natin ang ating mga karapatan. Yan. Kasi maraming karapatan pag pinag-uusapan, talagang pinaglalaban po natin. Nakakalungkot kahit Kristiyano na po tayo, meron pa rin mga pangyaring gano'n. Mahirap isuko yung mga karapatan. Kaya, ang tanong po, as usual, ano yung mga karapatan na natatandaan nyo na mostly talagang pinaglalaban ng tao? Mostly talagang popular siya ng karapatan na talagang pinaglalaban talaga ng tao. Kasi kapag may katwiran daw pinaglalaban, di ba? So, sino pong gustong magbahagi? Na-experience nyo na ba yan? Kayo ba yung nakipaglaban ng karapatan mo o yung iba? Meron ba? Okay, kung wala po, sige po, tatanungin na lang po natin mamaya. Baka maibahagi niyo po mamaya. Okay, wala na. Okay. Sige. So, yung ating passage, pwede bang basahin ni Tatay Rinante? Nandiyan na ba si Tatay Rinante? Ayan. Nandito ako. May nakahalang lang. Okay. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat.
Sa biyaya ng Diyos, nandito naman tayo at nagkakasama-sama. Ito po yung 1 Corinthians chapter 8, verse 9, verse 1 to 9, up to 13. Ngayon, tungkol sa mga bagay na iniaalay sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na tayong lahat ay may karunungan. Ang karunungan ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Subalit, kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Mark, pakiangat. Ayan, tuloy po. Tuloy Sige. nyo na lang tayo. Salamat. Thank you, Mark. Thank you. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama na sa Kanyang nagmula ang lahat ng mga bagay. At tayo'y para sa Kanya. At may isang Panginoon si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. At tayo ay sa pamamagitan niya. Gayunman, hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalaman ito. Subalit, ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyusan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. At ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nadudungisan. Subalit ang pagkain ay hindi naglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain. At hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. Subalit mag-ingat kayo. Baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katisuran sa mahihina. Kaya kung ang pagkain ay nakakapagpatisod sa ating kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne. Upang ako'y huwag makapagtisod sa aking next month. Kapatid. Ayan tayo. Okay na po. Wala? Thank you. Okay. Thank you. Wala na kasi. Matisod Opo. sa akin. Thank you. Thank you, Tatay Rinante. So, Thank you, praise thank you. God. So, yun ang ating passage. So, ayan. So, natanong ko nga kanina kung ano yung mga karapatan po natin na madalas natin nangyayari sa atin, di ba? Karapatan sa lupa, right of way, mga ganyan. Halimbawa lang ng mga karapatan pantao, di ba? Maraming mga ganyan. Mga privilege, di ba? Tayo, mga PWD, meron tayong mga privilege. Parang karapatan na rin po yun. Pero sa totoo, marami pong allergic pag sinabing isuko mo ang iyong karapatan. Hindi, karapatan ko to, bakit ko naman isusuko? So, dito, tatalakayin po natin sa passage kung ano yung ating matututunan. Kasi ngayon, sa social media din, pag tinignan mo, talagang ipinaglalaban nila kung ano man yung karapatan nila. Yung iba naman, kinakancel. Wala nang pakialam, di ba? Mga ganyan. Pero minsan dahil sa ating mga kaalaman, pakiramdam po natin ay may karapatan tayong maging tama. So, kapag Kristiyano ka, meron kayang ganun na puro lang siya yung tama,
Puro na lang sa kanya yung maganda, puro na lang sa kanya yung dapat pakinggan. Kasi nga marami siyang alam sa Bible, marami siyang alam na verse, tsaka kung talagang magpaliwanag siya, maganda, magaling. So, bakit kaya natin isuko yung ating mga karapatan? Ang pagsuko ng ating karapatan ay nangangahulugan po na pinipili natin ang ibigin ang Diyos at ang iba sa ating pagtugon kahit na parang nagmumukhang bihado tayo. So ito po yung isang pananaw yung dapat nasa isip ng isang Kristiyano. Sinusuko na yung kanyang karapatan, hindi po para siya po ang makilala, siya po yung magaling o maraming alam. Kundi pinipili natin isuko ito dahil mahal natin ang Diyos. At kahit na nagmumukhang lugi tayo, hindi, parang lugi ako doon, susuko ko yung karapatan ko. So unusual siya, di ba, sa tao. Pero pinipili po natin na ibigin ang Diyos dahil sa ating pagsuko. At kahit lugi tayo, okay lang yun. Dahil ang pinaglalaban po natin, ang Diyos. Hindi na importante yung mga karapatan natin. Temporary lang din naman po ang mga karapatan ng tao. Okay? So, meron tayong tatlong dahilan. Ito yung mga major points, tatlong dahilan para po maintindihan natin bakit natin kailangang isuko ng ating karapatan. Bilang Kristiyano, una po, para mapagtibay ang ating kapwa mananampalataya. Pangalawa po ay upang maprotektahan din ang iba. At yung pangatlo po, para sa Ebanghelyo for the gospel. Kaya natin sinusuko. Okay, isa-isahin po natin. Una po, sa verse 1 to 3, sinabi dito na tungkol sa mga bagay na inaalay sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may karunungan. Lahat po sa atin, mayroong talagang knowledge, mayroong alam ang iba na hindi natin alam. May alam tayo na hindi alam ng iba. So, the context of this chapter po, tungkol po kasi ito sa mga araw ng pamamahinga, pag-inom ng alak, at yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, here, alam natin na bagong Kristiyano na yung kay Paul. Alam natin si Paul na siya po ang ginamit ng Diyos for the Gentiles. So there's a particular incident din na medyo nagkalabuan si Peter at saka si Paul because of this traditional and cultural practice ng mga Judaism. But ito, ibabalik lang natin sa topic natin. Ang karunungan daw po ay nagpapalaki ng ulo. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Verse 2, kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, hindi pa niya nalalaman ang nararapat na nalaman. So parang nasabi nila na for those who say they know everything, they know nothing. Ito pala yun, nanggaling pala din sa Bible. Subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. So sinasabi po ni Paul, ngayong kaalaman, magpapalaki talaga ito ng ulo. Di ba? Maraming tao, pag marami talagang alam, talagang ang akala niya higit siya sa iba. Kasi marunong siya eh. At yung karunungan, nagiging successful ang isang tao. Nagiging blessed siya materially, financially. So nagiging mayabang, in short. Ngunit yung pag-ibig daw po ay nagpapatibay. It build, it encourage sa kapwa niya mananampalataya. Ngunit hindi rin sinasabi ni Paul na yung karunungan ay masama. Tama naman po, hindi naman masama ang karunungan. Basta gamitin natin sa tama. Pero maging aware tayo na may panganib po ang pagkakaroon ng karunungan. Kasi nga yung iba, nagiging mayabang. They brag themselves. Tinataas nila yung sarili nila dahil sa kaalaman nila. At pangatlo, ang kaalaman ay mahalaga, sabi ni Pablo. At si Pablo ay sumulat tungkol dito.
sa maraming bahagi ng unang Korinto. Yes, napaka-importante ng kaalaman. Kasi nga po, ang knowledge in the book of Proverbs, sinisignify doon na napaka-importante niya. Kasi nga po, without knowledge, paano ka mamumuhay? Paano ka susunod sa Diyos kung wala yung karunungan na bigay niya sa inyo? Even in education, nag-aaral tayo for the knowledge. Para kung anong kurso natin. So in life, in Christian life, the knowledge from God. Kaya napaka-importante siya. Without knowledge, di ba, sabi doon, people perish. I think in the book of Hosea, yan, isearch nyo lang po. In the book of Hosea, sinabi doon, people perish because lack of knowledge or vision. Okay? Ang maling uri lang ng kaalaman, yung humahantong talaga sa kayabangan. Kasi pag mayabang ka na, wala ka ng pakialam. Yung ano ko, yung sinasabi ko, kasi marami akong alam. Yan. Yun ang mayabang. Sounds mayabang. At kapag mayabang ka na, sinisira mo at binabagsak mo ang iba. Kasi tayo, we have level of faith. Meron tayong tinatawag na antas ng ating pagiging spiritual life, spiritual maturity. Yan, hinog. Sinasabi, mature. So, ang tamang uri po ng paggamit ng kaalaman ay dapat humahantong sa pagmamahal at pagpapatibay ng iba. Yan, because we have, di ba, merong tinatawag na kung ikaw yung nakakaunaw, you will be the one to give way. Diba, ikaw yung umintindi, ikaw yung magpasensya. Yan po ang sinabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso. Hindi kayabangan at sa mabuting budhi at sa pananampalataya hindi mapagpabarik. Amen po tayo doon. And in 1 Corinthians chapter 13, sinabi niya rin po, kung magsalita ka daw po ng maraming wika, you can prophesize, mga angels, subalit wala kang pag-ibig. Ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw. At kung mayroon akong kaloob na propesiya, nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. At kung mayroon akong buong pananampalataya, upang mapalipat ko ang mga bundok. Grabe. Kaya faith that can move mountains. Ngunit wala akong pag-ibig. Ako ay walang kabuluhan. So naalala ko din yung sinabi dito ni Paul. Faith, hope, and love, pakanaisin niyo po. But the greatest is love. Kasi pwede talagang, pwede talagang mangyari. Okay. Pero walang pag-ibig. So, ang ating kaalaman tungkol sa Diyos ay dapat nakapagpabago sa atin at nakakatulong sa iba na lalong maging katulad ni Kristo. Yun pala yung dahilan. Kasi tayo po na malalakas sa pananampalataya. Isa din po tayong instrumento para mapalakas yung mahihina. Sabi ko nga, yung level of faith natin, may grade 1, kumbaga siguro mga 1 taon pa lang sa pananampalataya, meron ng 7 taon. Sino po dito? Ilan na po yung taon ng pananampalataya? Ang relasyon niya kay Jesus Christ. May iba't ibang level. So dapat yung mga mature na, nasa mataas na po na level, dapat tinutulungan ang iba para lumakas sila, para maturuan sila. Okay? Sabi po dito, yung mga kapwa natin mananampalataya na talagang committed sa Panginoon, gusto nilang makinig. So ikaw na maraming alam, ituro mo. Meron tayong discipleship. Kung may nagtanong, brother, hindi ko naunawaan yung passage. Yan, turuan mo siya. Doon naman sa makikipagtalo na masasalita ng Diyos, sikapin mong unawain sila. Kasi sa interpretasyon po ng Bible, iba-iba din. So, makikipagdebate ka ba? Hindi. Unawain natin sila. At yung pangatlo, kapag nag-disagree sila, kasi sa
sa mga insights, ito, yung share ko rin sa inyo. Marami akong ina-attend din ng mga fellowship. Sa mga breakout insights is at the end of the discussion, may mga agreement and disagreement. So anong dapat natin gawin? Matutong maging mapagbigay. Gracious. Hindi man sila sang-ayon, you said your point of view, okay. Ang mahalaga po, tayo po ang nagbibigay ng pang-unawa. Kasi nga po, in verse 3, kung mahal mo daw po ang Diyos. Ang tunay po na mahalaga, higit pa sa kaalaman, ay kilala ka ng Diyos. Hindi naman issue yung ikaw yung tama, ikaw yung maraming alam. Hindi na po yun. Hindi yun mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos ay yung pag-ibig, ay yung puso natin. Itong tao to, kilala. Kilala ko to. At tayo rin, mindset, yes Lord, ikaw naman nakakaalam ng totoo. Kilala mo kami, Lord. And that is the very important. Subalit po ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. So nasusundan po, ang pangalawa ay kailangan natin isuko ang mga karapatan natin upang protektahan ang iba. Pagpatuloy po natin ang ating passage, kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa isa. We believe and we have faith that there is only one God and we have the triunity of God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng mga Diyos at maraming mga Panginoon. Okay. Kung minsan kasi po, kapag mature ka na, talagang okay ka na, pwede ka na magturo, magaling ka na mag-interpret sa Bible, akala natin may karapatan na tayong gawin yung mga bagay-bagay na alam natin, okay lang yan. Okay lang yan. So, alam naman ng Diyos yan. Ganito lang yan, brother. Yeah. Kala natin, okay lang yung mga ganon. Yun ang danger kapag mature ka naman sa iyong pananampalataya. Okay? Nasusundan po. Yan. Sa panahon po ni Pablo, mayroong tatlong kaugalian, sinabi ko kanina, na kanilang pinagtatalunan. Una po, yung mga araw ng pamamahinga, holiday. Kasi sa Old Testament, ang dami po niyan, mga holiday ng Hudyo. Meron silang mga pista ng ganito, araw ng pamamahinga, ganyan. Ang pag-inom ng alak, so yung alak sa kanila, yung ubas, at ang pagkain ng karne na inihahain nila bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Yung tatlong bagay po na yan, yung kanilang talagang pinagtatalunan. Okay? So, dito po sa paghahandog sa mga Diyos-Diyosan, in the Greek and in Roman mythology, talagang meron silang ganitong practice. Iniaalay nila yan sa Diyos-Diyosan nila. Because they believe na yung spirit ay nandun sa pagkain. Kabaliktaran po yan sa mga Hudyo. Inihahain nila para maging malinis yung karne. Nagigits po natin? Pakiramdam ng isang grupo na kapag kumain sila ng mga pagkain iniaalay sa mga Diyos-Diyosan, ay sila ay sumasamba sa naturang Diyos-Diyosan. Kaya nga ipinaliwanag po ni Pablo na wala namang Diyos-Diyosan o ibang mga Diyos dahil meron lamang nag-iisang tunay na Diyos. There is only one God, one Lord and Savior, ang Panginoong Jesucristo. Amen? Ngayon po, may mga tanong tayo. Okay ba to? Hindi ba to okay? Di ba sa mga bawat relihiyon, may mga bawal. May mga hindi pwede to. May mga ito pwede to. Okay. Isa na po dyan siguro yung issue ng uminom ng alak. Diba? Ito sa mga sinusuot. Ano ang dapat panunuorin? Pag Kristiyano ka, ano ba brother Mac ang dapat pinapakinggan ko? Mga music. Mga pinapanood ko.
mga sisusuot ko papunta sa church, sa simbahan. May mga ganun. Kayo po, anong sinusuot niyo pag pumupunta kayo sa church? Ano yung pinapakinggan niyo? In verse 7 to 8, pagpatuloy lang po natin, hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. At ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nadudumisan. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo hindi kumain. At hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. So, sa madaling salita po, hindi issue. But of course, meron naman tayong common sense. Magsusuot ka ba ng hindi ka aya-aya na pupunta ka? Kasi bawal daw yung ganito, bawal magpantalon, kasi sa ibang mga church, nakapalda. Pero merong mga babae na maong sila, naka-jeans. So, ano ba talaga? So, ang importante, sinasabi ni Paul, na meron kasi mga tao na mahina pa sa pananampalataya. Hindi pa sila mature. So, kung katitihusuran po ng mga mahihina ang gagawin natin na kalayaan naman natin na gawin. Pero kung ikakatisod ng iba, ay wag na po. Wag na po. Kasi baka merong ibang church na may mga bawal yung dinuguan, bawal yung mamantika, bawal yung ganito. So kapag ginawa natin, pwede pala, yan. Tayo na yung magtuturo sa kanila. In short, matitisod at matitisod, mahihina sa pananampalataya. Kaya tayo po ang nakakaramdam ng kalayaan na gawin ng ilang mga bagay, kailangan nating tiyakin na hindi tayo magiging saliing pagkakatisod ng iba. Verse 9, sinabi po, mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran ng iba. Sapagkat nakita ka ng iba na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan. Ikaw na nagtataglay ng may kaalaman, hindi kaya sila maganyak na kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, yamang mahina ang kanilang budhi. Kapag nakita ka nila, ito pumunta to sa patay sindi. Pwede tayong mag-share doon. Ito sa mga mature, pwede tayong mag-share doon na ay sindi. Ngayon, nakita ka ng mahina pa sa pananampalataya. Yun pala si brother mo, pumupunta pala doon. Di ba? Mali na kaagad yung assumption ng mahina sa pananampalataya. Nagigets po natin. Susundan po. Ang uri po ng taong binabanggit nga ni Paul ay yung mga mahinang konsensya. Hindi pa gaanong mature o hinog sa pananampalataya. At kapag ganito ang nangyari, madali silang makondina. Sa mga mature, na mas may kakayahan po na umangkop at hindi na nila inaalala kung anong puti man to o itim man to, sa mga mature po yan. Hindi na importante yon. Pero sa mahihina po, hindi. Kailangan specific mo sa kanila. Ano ba talaga? Puti ba talaga? Itim? Kasi may mga tao na legalistic. Legalistic. Ano yung legalistic? Hindi. Kailangan gawin ko to. Hindi na. Hindi mo na yung katulad ng baptism. Kailangan mo pa bang gawin yun? Yun po ang pagiging legalistic. Ngunit sa mga matibay ay hindi na kailangan suriin ang lahat ng ganitong tao. Diba? Kasi magkaiba nga eh. Mahina, malakas. Malakas, mahina. May panganib din po para sa mga matatag sa kanilang pananampalataya. Dahil sa mga pag-iisip nila ay tila may mali siya. So kailangan nating maging maingat at maging ganap ang paglago. Wag mo nang gawin. So ikaw naman talaga po ang nakakaunawa, nakakapagpasensya, alam yung salita ng Diyos na dapat ito pala ang dapat gawin. So,
wag na natin gawin po kung matitisod lang din po ang iba. Ang mahihina ay kailangan maging mature at ang mga mature ay dapat kalungin ang mga mahihina sa pananampalataya. So yan po yung sinabi ko kanina. Tayo po na malalakas sa pananampalataya. Tayo po ang magpalakas sa mahihina. Basahin ko lang po in Romans 14, 1-3. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin niyo. Hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Tayo makapagtagisan ng mga kailangan natin unawain na lamang sila. May taong naniniwala na kakainin ng lahat ng bagay. Ngunit ang mahina, kumakain ng mga gulay. Huwag hamakin ng kumakain ng hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag umatol sa kumakain. Sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Oh. Kaya nga hindi importante kung kumain ka nito o hindi. Ang importante po, sinusunod mo at inuunawa mo ang iba para maging aware sila at maging conscious. Ang ganda nga po ng sinabi ni St. Augustine, John Wesley, Greg Laurie, ito mga Christian to, mga philosopher, mga Bible scholar, sa mahalagang bagay, pagkakaisa, sa mga hindi mahalaga, kalayaan, sa lahat ng bagay, pagbibigayan at pagmamahalan. Yun ang tunay ng karunungan. Talagang gusto nilang protektahan ang mga mahihina sa pananampalataya. At panghuli po ay para sa Ebanghelyo. Isuko natin ang ating karapatan for the sake of gospel. Yun talaga ang pinaka-goal natin para sila'y maibalik sa Diyos. Dahil sa ating paglilingkod sa Diyos, pakiramdam natin may karapatan tayo sa isang bagay. Diba ganun talaga po ang nangyayari sa atin? Ano na ako dito? Pastor na po ako. Pastor ako dito, D-group leader ako. Dapat makinig kayo sa akin. Sundin niyo ako. Sinabi ni Pablo na siya mismo ay naglilingkod sa Diyos. At mayroon siyang ilang mga karapatan, ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang sarili sa mga sumusuri sa kanya. Kasi nga po, pini-question din ng mga church leaders din siguro. Okay? Yung kanyang mga karapatan, yung kanyang mga ginagawa. Baka siguro sinasabi na, gawa-gawa mo lang yan po. Maaring ganun po. Basahin po natin yung sinabi sa chapter 9. Ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. So meron na. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa? Gaya ng ibang mga apostol at mga kapatid Panginoon at disipas? O ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang kuminto sa paghahanap buhay? See? There is an issue na binabato kay Paul. Kini-question nila. Kala nila, sila lang siguro ang may karapatan. Pero si Paul, may karapatan siya. Pero hindi niya po ginawa o hindi niya po in-apply yung karapatan niya. Hindi niya po pinaglaban. Kasi ang pinaglalaban po nito ay ang mabuting kwenta. Nagbigay po si Pablo ng 5 katwiran kung bakit mayroon siyang karapatan bilang apostol. Yan. Una, nakasanayan na ginagawa. Yan po, in 1 Corinthians chapter 9 verse 7, sino ang naglilingkod bilang isang kawat sa sarili niya, bastos? Sa sarili niya pong pera, sabi ni Paul. Sino yung nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Diba? Kung tinanim mo, dapat aanihin mo. Siyempre, ikaw dapat ang unang kumain. Sino nag-aalaga ng kawat? Mga tupa. Diba? Yung mga shepherd. Pangalawa, utos ng kasulatan. Scriptural precept. In verse 8-9, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko hindi ayon sa pananaw ng mga tao. Diba? Pinapatunayan ni Paul. Hindi ito gawa-gawa ng tao. Hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Sapagat nakasulat sa kautusan ni Moses, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag umikiinom.
Ang mga baka ba ay pinagmamalasakitan ng Diyos? Hindi ba't siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin. Sapagkat ang nag-aararo ay dapat mag-aararo na may pag-asa. O ano naman, bakit ka magtatanim? Diba? At ang gumigiik ay gumigiik na may pag-asa na magkakaroon ng baha. In short, meron silang pakinabang. Meron siyang pakinabang. Pero anong ginawa po ni Paul? Okay? Pangatlo, tunay na hustisya. Justice. Nasaan ang hustisya? Kung kami ay nakapag-asik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming alihin ang inyong mga bagay na material? Wow! Kasi po ang manggagawa ng Diyos, marapat lang po na bigyan talaga. Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba't higit pa kan? Gayon pa man, hindi namin ginamit ang karapatan ito. Yun. Kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. That's the point. That's the point. Kaya sinuko ni Paul yung karapatan nila. Even his disciples. Sinuko nila. Kasi ang pinaka-goal is makilala ng tao si Kristo Jesus. Pang-apat po, kagawian ng mga Hudyo. Yung mga Jew. Ito, Jewish custom to. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi ng mga handog sa dambana. So in the Old Testament, makikita po na yung mga Levites, these are Levites kasi pag naglilingkod ka sa templo, all that was serving in the temple of God is in the tribe of Levites. So itong party-party po yan, kapag binasa nyo doon, there's a specific task for every Levites, kasi yung mga lahi ni Aaron, sila po talaga ang sa pari. So doon, kapag naghandog ka, okay, pwede mong kainin yung hinandog po na karne sa templo. In short, meron kang pakinabang. Okay? And number 5, ang kautusan po ni Kristo. Christ command. Okay. Gayon din naman ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kinabiguan mula sa Ebanghelyo. Naalala ko noon, hindi pa kami sa Mindanao. Sumasama ako sa isang pastor ng UCCP, United Christ Church of the Philippines. At yung mga, kapag Sunday, yung mga member nila, nagbibigay ng mga bigas, nagbibigay ng mga itlog, all goods para sa kanya. Ewan ko kung nagbibigay pa ng monetary. Which is my point, kapag ang gagawa ka ng Panginoon, meron ka namang karapatan na tanggapin kung anong binibigay. For the sake, sa mga ginagawa na maibahagi ang mabuting balita. Ma-shepherd yung mga kawan niya, yung mga part of the church. Amen? So, nagpaliwanag po si Pablo na mayroon siyang mga karapatan. Ngunit isinuko niya ang mga ito para sa kapakanan ng Ebanghelyo. So tayo po, yung instance in our life, baka dogmatic yung pag-share din natin ng Ebanghelyo. Baka ito yung tama. Diba? Ito yung ating pinaglalaban. Meron po kaya instances doon sa pagbabahagi ng natin mabuting balita. Yun ba talaga po ang pinaka-goal natin? In verse 15, sinabi niya po, ngunit hindi ko ginamit ang alinmang karapatan ito. Hindi ko sinusulat ang mga bagay nito upang gayon ang mangyari sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pamawalan saysay ng sino man ang aking pagmamalaki. Wow! Mabuti pa daw po ang mamatay kaysa mawalang saysay daw po ang goal ni Paul. Ipinagmamalaki ni Pablo ang katotohanan na siya ay naglilingkod ng libre, ngunit walang may pagyayabang at ang kanyang gantimpala ang Ebanghelyo. Yun. The gospel is our reward. Tayo po kaya, no? Ganun po kaya tayo yung pinaka-goal natin. Yun po kaya inaasahan natin na gantimpala. Sino po yung Ebanghelyo?
si Jesus Christ. In verse 16 to 18, sinabi po, sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko ng lumaluwag sa aking kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi maluwag sa aking kalooban, isang pangangasiwa ang ipinagkatiwala sa akin. Wow, so, okay, ano kung gayon ang aking gantimpala? Ito lamang, na sa aking pangangaral, ang ebanghelyo ay ginawa kong walang bayad, upang hindi ko magamit ng lubusan ang aking karapatan sa ebanghelyo. So maraming ganun, nangangaral din ng ebanghelyo for the sake of monetary. Sad to say, no, nagiging ganun yung church ngayon, parang business na. So si Paul, in short, hindi niya po ginamit yung mga karapatan niya. Dahil ang klaro kay Paul, he wants to pursue that purpose in his life, and that is to preach the gospel to the Gentiles. So bakit ebanghelyo ang gantimpala? Yun yung tanong. Bakit ebanghelyo ang gantimpala? Sinasabi po ni Pablo na nais ng Diyos na suportahan ng kanyang simbahan, ang kanyang mga manggagawa. Ngunit hindi hinahangad ni Pablo ang suporta o ang katanyagan bilang isang manggagawa ng Diyos. Diba kasi gustong matanyag, gustong maging kilala sa pangangaral ng mabuting balita. Napilitan siyang ibahagi ang ebanghelyo at ang magawa ito ng walang bayad ay siya mismong gantimpala. So malinaw kay Paul, isinuko niya po ang kanyang karapatan upang siya higit na marami ang mahikayan to win people. Sige, kahit mamatay na ako, kahit wala na akong karapatan, basta makilala niyo lang si Lord. Parang ganun sinasabi ni Paul. Ang layunin ko po ay mailapit, maibalik ang mga tao sa Diyos. Amen? And before we close, sana tayo ay maging katulad po ni Pablo, na ginawa niya po ang lahat ng bagay for the sake of gospel. In verse 23, chapter 9 ng Corinthians, ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa ebanghelyo, upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala ito. We know that we have a reward, may gantimpala po tayo. Kaya tanongin natin sa sarili natin, ano ba yung naging simula ng mabuting buhay na tinamo natin kay Jesus Christ? Is this the gospel? Ito ba yung ebanghelyo po talaga? Kasi kung yan po, ang ebanghelyo talaga yung goal natin, imposibleng hindi tayo lalago sa kaalaman na humahantong sa pagmamahal. The Bible says that we need to grow in the knowledge of Jesus Christ. Kung ang ebanghelyo po ang starting point natin, magiging handa tayong bitawan anuman yung karapatan para i-build ang iba at para maprotektahan ang iba. Before we close, ang kaligtasan po na hindi humahantong sa paglilingkod ay hindi po siya kaligtasan. Hindi po talaga siya kaligtasan. Kasi po, ang pagligtas ka na, there is good works. That's the evidence. At part po ng good works is maibahagi ang mabuting balita. We know the Great Commission. We know that we have to disciple people. We know that we are the instrument of God para maligtas ang iba. At ang pagsisilbi po sa Panginoon. Kaya kung naranasan mo na po ang ebanghelyo, handa ka bang gawin ang lahat para maibahagi ang ebanghelyo sa iba? Handa po ba tayo? Okay? That's the question. So, there is an hindrance. Merong hadlang. Ang kasalanan ay nakakatakot. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para iligtas tayo. That's the point. That's the gospel. In John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya
ang kanyang tanging anak, bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya. At huwag nang mapahamak kung di magkaroon ng buhay na anak. That's the main goal of God. Kaya pinadala kanyang bugtong na anak. Dahil alam po natin na ang Diyos, si Kristo, yun ang pagmamahal sa ating Diyos. Hindi ba isang maliit na bagay lamang na isuko ang ating mga karapatan? Hindi po ba? Maliit lang naman po na bagay yun. Amen? Kung naging mapaghusga ka, kung nahihirapan kang isuko ang iyong mga karapatan, baka nakakalimutan natin kung ano ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po, hindi kailanman inilaan upang itago lamang. Sarilinin mo lang. Hindi, pabayaan na natin sila. Tayo lang dapat may alam nito. Kung natanggap po talaga natin ito, hindi po tayo dapat sumuko, hindi po dapat natin sarilinin. Oportunidad lang po binibigay sa atin ng Diyos. In Romans 10, verse 13 says, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. In short, ang Ebanghelyo po, isang regalo na meron tayong pribilehiyo para magamit upang ibahagi ito. Ito ang pinakadakilang regalo ng Diyos. Bakit po? Kasi libre ito. Precious blood. Precious blood. Ibinibigay. Ito ay ang pananampalataya kay Jesus. So natatandaan po ba natin? Kailangan natin isuko ang ating mga karapatan para ma-build ang iba. Pangalawa po, ay para maprotektahan ang iba. At ang pangatlo po, ay para po maibahagi ang mabuting balita. The gospel. Amen? Alright, so tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, thank you Lord sa aming napakinggan ng salita ngayong hapon po. Thank you po sa pag-remind sa amin na gaano man yung aming kaalaman sa salita ng Diyos, sa inyong salita, Panginoon. Hindi pa rin po marapat na gawin ang aming mga kalayaan at kaalaman para po ma-build, maprotektahan at maisulong namin ang mabuting balita. Matulungan namin ang mahihina sa pananampalataya, maturuan, unawain, at maging pagpapala sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, empowerment, to surrender our rights. Because our main goal, Lord, is love. Loving God, loving people, Panginoon. So Lord, tulungan mo kami, and bigyan niyo kami ng karunungan, kaalaman, Lord, as we face this challenge in our life, Panginoon, maalala namin ang mga tinuturo sa amin, Panginoon. At sa pag-breakout namin, Lord, we pray that you will give us wisdom kapag-share ng aming mga naunawaan at tutunan at maibahagi namin sa bawat isa sa aming Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And back to you, Sir Lance. Praise God. Thank you, Bro Mark. Bro Mark, can you share ulit yung question? Hindi ko lang na-screenshot. May cover eh. Parang nasa baba, bro, yung ano. Hindi ko kuha yung ilalim. Yung number 3. Check. Ayan. Ayan, okay na, bro. Ayan, okay po. Thank you. Picture. Okay, so picture po muna
tayo mag okay, smile, smile po. Open yung mga pwedeng mag-open. Okay na po ba? Ayan, okay. Smile, smile. 1, 2, 3. One more. Ayan, praise God. Alright, so open ko lang po yung breakout rooms. Enjoy po kayo. God bless po.